last lesson about the expository ngayon, ang gabing ito is all about the composition. Yung 4 to 7, next lessons na natin yun, next lesson, no? Part 2 ng ang atin pong pag-aaral sa expository. So, third out of 7 process, how to construct an expository sermon, is all about the composition. Paano mo siya i-construct o i-outline? Alam naman na natin to, pinag-aralan na ito nung elementary, pero i-refresh ko lang po para sa mga hindi naman kasi po ay pinalad mag-aral, at hindi naman po lahat ng tao ay gumraduate ng elementary. May mga kilala rin ako, mga minister ng Lord, magagaling na minister, hindi naman sila graduate. At marami silang soul win, pero hindi man maayos yung kanilang preaching, pero mas marami silang bunga. Maybe this is the time kung bakit kayo narito, para i-ayos natin ng mas organized yung sermon natin. Okay? Kaya yun po ang dahilan kung bakit natisod nyo yung ating or napadaan kayo sa ating pag-aaral ngayon. So in organizing your sermon structure, ito po yung structure na pinaka mas magiging maayos, no, para hindi sabog yung ating sinishare at wala tayong makalimutan. Kung sakaling may makalimutan man, ay normal yon. Kahit ako, inaamin ko sa sarili ko, hindi lahat na nakasulat masasabi nyo. Agree kayo sa akin. I-type nyo agree. Kung totoo sinasabi ko, type nyo agree. Magpakatotoo kayo. Amen. Lahat ng mga gumagawa ng preaching outline. Pero minsan, mas maganda pa yung sinasabi nyo, no? Or binigay sa inyo instantly. Yun ang tinatawag na gift of knowledge ang tawag kasi dyan sa 9 spiritual gift. It is a supernatural gift na hindi galing sa'yo, pero dumating na lang sa'yo. It may be a story or an illustration that will give light to your explanation para mas dumating sila na may oo nga, no? Ganon. So, illustration is very important din sa sermon, Kaya, agree kayo. Tas yung, meron na, sayang hindi ko nasabi yun. O, di ba? May ganon din na nakalagay sa sermon outline. Bakit ang ganda nun na sayang hindi ko nasabi yun? Kasi hindi pa time, Maybe, kumbaga, parang yung mga, yung dumaan na si Pablo at si Silas na hindi napansin ng mga gwardya, kasi may kasamang angel. Parang, hinayaan ni Lord na matabingan yung mata mo at hindi mo makita, kasi maybe that is pine-preserve ni Lord yun sa mga susunod na panahon. Or wag na lang nating idamay si Lord, hindi lang talaga tayo organize. Pwede din yun. Balance wag nyo akong sisiin, balance ako. Maybe dahil si Lord o kasalanan mo. So, ayan. When you structure the text according to the emphasis of the writer, you will seek to capture the emphasis in an outline. May mga emphasis din kasi dyan. So, what you discern as big bones will fall towards the left. Kumbaga, big bone yung pinaka-frame. Pag sinabi natin kasing structure, di ba, ang structure ng tao, mukha kang gulay na lanta, mukha kang octopus o pugita, kapag wala kang buto. Kaya ang structure ng sermon, mahalaga yung buto dyan. Ito yung pinaka-trunk. Okay? Trunk. At yung trunk na yun, may, halimbawa, isang pinaka-trunk, ito yung subject mo, and then may 3 main branches. Ayan, ganyan. 3. Halimbawa, 3. Ganito. Ayan. Kung 3, so ito yung trunk, yung subject and theme, and then yung 3, yung main division. Tas yung 3 na yun, magsasanga na naman. Yung isa, may sangang 5, ganyan. So, katulad nito, so what you discern as the big bone will fall towards the left. Puro sa left side siya. Left side. Ito yung big bone niyan. Roman numeral. Kaya nakalagay dito, major marker, naka-bold, is yung may Roman numeral, 1, 2, 3. Minsan kahit ballpen lang gamit ko para mas madali kong makita. Kasi medyo malabo-labo na yung mata ng prof nyo Actually, kaya pag nakikita nyo po ako na nagbabasa ay pumipikit ako, hindi po ako nagpapakyut hindi po ako nagbo-beautiful eyes. Talagang sinisipat kong mabuti kung ano yung mga letra dito sa laptop. So, yun po. At yan, when you discern, the big bones will fall toward left. Puro sa left lang siya. Kaya mapapansin nyo dito, ayan, meron akong pinpointer itong Roman numeral 1 and Roman numeral 2. Sila yung pinaka nasa left. And then, the smaller bones will fall towards the right side. Habang paliit yung skeleton, o yung mas lesser important, or subtopics, patungkol sa mga nabasa natin sa Bible, so they will fall on the right side. So, your outline sequence should look like this.
Ito, nakita nyo? So, ito ang pagkakasunod-sunod. Una, yung mga main divisions, mostly talaga, ano siya, Roman numeral number 1, 2, 3. Yan. Kahit sa mga thesis outline, thesis, I should say, ito po talaga ang una. Kaya kahit sa sa 'di ba alam niyo po yung Word, MS Word, habang nagta-type tayo, merong paragraphing na talagang matik na nandoon. So sa paragraph side, meron po siyang naka-outline talaga na ganyan. So ganyan ang format niya. And then second level or next level under the numeral numbers o Roman numeral numbers ay capital letters na yung ABC. Kaya itong under the Roman numeral 1 may AB, then numeral 2 may AB. So under the AB or capital letters is an Arabic number. Arabic number is yung common 1, 2, 3 natin. Alam nyo ba ang tawag dyan ay Arabic numbers po yan. Yang 1, 2, 3 na to. Okay? So clear po yan Roman numeral and then letter and then Arabic. Under the letter is Arabic number and then lowercase letter. So yung tinatawag nilang small letter ABC. Yun na yung number ng 1. And then sa loob ng small letter ABC ay meron tayong tinatawag na open and close parenthesis 1 and under that is open and close parenthesis ABC. So yun ang pinakasimple. Pero madalang po umabot dito sa open and close parenthesis. Unless yung outline mo ay teaching type talaga or expository na series. Okay? Expository na series. So nandami yung mga sub topic. Okay, so the structural markers or bone connectors show the relative of importance. Mahati-hati lang yang AB. Pag na-stop na dyan ay Roman numeral 2. Depende sa relationship nila. So, they will connect, So, those of lesser importance will, in the outline, move toward the right side. Palaging papunta sa right. So, ngayon, niyo po ito, i-screenshot sa mga willing gumawa ng assignment. Ipasa nyo sa akin. Drawing nyo lang sa papel nyo. Okay, screenshot nyo to and then, ito, i-screenshot nyo. Yan, gagawin nyo tong assignment. Okay, gagawin nyo yung assignment. So, ayan, nakalagay na dyan. Sample teaching structure. Assignment. Organize the structural marker as a skeleton of a sermon. So, remember the relative importance of the word, kung paano sila nag-connect. Basta lesser importance, lalagay mo sa tabi. So, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 outline. Naka-outline na, pero hindi siya naka-organize na papuntang right. Kayo na ang magra-right niyan. So, ito ay ipopost natin sa page. Tignan nyo sa page. Pwede nyong, sa mga hindi makakonect sa akin or makapag-PM, i-comment nyo na lang po sa ating page yung sagot nyo and I will take note your name para sa mga future na pag gagawin ko na yung transcript of record nyo at grade ay at least merong add 0.5 ganyan. Malaking bagay yung 0.5 sa grade sa mga mahilig gumawa ng mga assignment o pinapa-assignment ko. At ito yung isang example naman. Meron tayo kasi ditong studying the text deeply. Oh, I'm sorry, walang letter T. I-edit ko na lang po yan. So, meron, ito sa natin po yan sa number 4 study about the expository, yung context. Dito yung kung paano ka gagawa ng context. So, ito yung pinaka-skeleton ng aking pagtuturo kung paano mo gagawa ng context. Sa na yan number 4, pinakita ko lang parang anong tawag dito ay teaser or sneak peek. Yan. So, the Roman numeral number 1 is seeing. Ang Roman numeral number 2 is seeking. Madalas kapag Roman numeral number ay ang ginagawa ko capital or bold capital, ganun. Kaya capital pero hindi bold. And then yung 1 2 3 4, yan. I'm sorry. Observe words, dapat ito ay letter A. Dapat ito letter A po yan. So ito letter A. Actually, pwede kong live i-edit. Muli, bigyan ko kayo ng
hack patungkol sa mga yung personal na gumagawa ng mga presentation dyan, I encourage you, gawa kayo ng mag-open kayo ng or mag-download kayo ng Canva. Ang Canva po ay isang free po ito, pero hindi nyo ma-open yung mga magagandang uri ng na presentation. At kung ikaw ay naka-laptop, merong app po yan sa cellphone. At kung nakalink parehas ang inyong email sa Canva, kahit sa cellphone mo lang i-edit, pag open mo ng laptop mo, na-edit na siya. Live siyang gumagalaw or live siya talaga na i-edit. Kaya maganda po yung Canva. So, nakasubscribe tayo sa Canva eh. Ito po ay may bayad. Sabi nga ng isang international coordinator ng MBS natin, si Pastor Reggie from Spain, ang Canva daw ay may bayad 6,000 per month. So I'm just giving you an idea na may monthly po yung Canva. Tayo po ay nagbabayad sa Canva. So may bayad po ang Canva natin, kaya patawarin nyo ko kung ako po ay humihingi ng certain amount para makuha nyo ang ating presentation. Presentation lang naman eh. Pero yung mga e-books na ginamit natin ay ay free. Itong presentation lang talaga hindi free. Para pandagdag naman ng natin, pang monthly. I'm sorry, mali. So ayan, okay na, na-edit na, no? Live editing pa tayo. So ito yung ating under seeing, merong two main important factor: observe words and observe relationship. So from seeing and seeking, under seeing, observe word and observe relationship. Yung observe word, merong 3 point: long word, unusual word, repeated word. Ganyan daw para pagtinginan mo yung text. And then observe mo yung relationship. Anong relationship niyan? Sa grammar relationship, logical relationship, chronological relationship, psychological relationship, contextual relationship. Under contextual, meron na naman according to the context of the Bible, as in the whole Bible. Context of the book, sa isang certain book lang, in Genesis man or Revelation or Thessalonian, depende kung saan mo kinuha yung text mo. The context of the text, text as in the chapter, pwede rin yung chapter eh, context of the chapter, tulad ng shinare ko kanina about 1 Corinthians 13. So you have to look for 1 Corinthians chapter 12 and chapter 14. And then relationship in genre, meron tayong 6 na genre sa Bible. Yung teaching, or teaching kasi yan yung epistles eh. Narrative, which is yung mga kwento-kwento, Genesis, ganyan. Poetry, alam na natin yung poetry, yung Job, Psalms, okay, songs of parables and miracles, and last but not the least, prophecy. So yan. So hanggang dyan na lang tayo mga kapatid, at sana ay na-screenshot nyo at may gumawa ng ating assignment.